Nagulat ang mga residente sa malaking isda o mas kilala sa tawag na baraka sa Bicol o lapu-lapu sa Tagalog na tinatayang nasa mahigit 160 kilos ang bigat na nahuli sa barangay Cabcab San Andres, Catanduanes kamakailan. 7 kataong nagbuhat upang maiakyat lamang ang nasabing damuhalang isda sa pantalan. Pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng mga nakahuli sa naturang isda na sina Joey Habana, 30 anyos at Jomel Tapar, 22 anyos na parehong nakatira sa nasabing barangay. Hindi namin nakalain na makakaya ng ganitong kalit na nylon yung aabot ng ganun kalaking isda. Kang bigay taas ni sira, ang una kapating da halos na sobrang sarang oras pinakuha. Kang ayaon na sa kang nailing min ng sira, sobrang kaumukan ko, nakaluwa patakot na sa pagkakataon nito ngayon sa kang kada pulang sira talaga. Ayon sa kwento ni Joey, pauwi na sana sila sa dakong alas 5 ng umaga nitong December 8 sa pagitan ng Camarines Sur at ng San Andres, Catanduanes. Dahil sa oras na iyon, madalas wala na silang nahuling isda hanggang sa mapag-isip nila na paubusin na lamang ang kanilang dalang pamain na turay. Bago sila umuwi, nang biglang may naramdaman sila na may kumagat na sa kanilang pain. Umabot ng halos 1 oras ang kanilang pakikipagbuno sa isda para lamang makuha ang inaakalang pating. Nang magawa na nila itong madala, ay agad naman itong kinatay upang maibenta sa halagang 150 pesos ang kada kilo. Ayon sa mga eksperto, ang buhay ng gulayat grouper ay umaabot sa 50 years at umihigit pa sa 100 years old. Lumalaki naman ang nasabing isda ng hanggang 800 pounds o 360 kilos. Mga alimango at mga isdang maliliit ang madalas na kinakain ng mga iyan. Mukhang higante at nakakatakot man ang gulayat grouper, espesyal ang presensya ng ganitong nilalang at nakatutulong ng malaki sa ating ecosystem at sa karagatan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagan. Mula dito sa Catanduanes, Lea Tañon, humahataw!